Good evening, ma. Ay, ma. Good evening po. Let's start. Ay, sino yun yung cake? Si Tita Tin. Ate Tin, Si start na. Mami. Mag-start kami ha. Si Mami. Si Mami, tawag mo. Ang dami cooking mo. Wait. Kaya akong ganyan. Dre, hinaan mo yan. Hinaan mo. Hinaan mo. Si Mami sabi mo mag-start na. Okay, again, good evening po sa inyong lahat. Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene Wednesday night prayer meeting this February 4, 2026. At ako ay nagagalak dahil po tayo ulit nagkakaroon tayo ng opportunity to pray for one another, for each other, and to pray for the people na nangangailangan ng mga dasal sa mga kapanahonan ito. So again, magandang gabi po sa inyong lahat. As we start our prayer meeting or midweek service, if meron po kayong kakilala, gusto na nyo i-sharean, pa-send na lang po ng link para po sila ay maka-join din sa gabing ito. So without further ado, tayo po yung manalangin sa gabing ito. In the name of the Father, of the Son, of the Holy In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, nandito po kami ngayon. We come before you, acknowledging you as our a need for your grace. Open our hearts and mind tonight as we reflect on your saving work in our lives. Lord Jesus, lead us not only to understand your word, but to respond in prayer and obedience. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Again, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene Wednesday night prayer meeting ngayong February 4, 2026. So, ang ating pag-uusapan po ngayon is about salvation. Naalala niyo po yung mensahe ko last Sunday, it's about the execution of the plan. And may karelate din po dito yung salvation and yung lagi natin naririnig sa mga panahon ito is yung prevenient grace and much more. And again, tayo po ay magdudwell more on prayer as we face to face din po tayo in the near future. But for now, ito lang po muna. Mag-announce na lang po ako kung mag-face to face na. Hybrid po siya, so may face to face and may online. So our topic for this evening is the title, Grace That Save. Ulitin ko po, Grace That Saves. Ano po nito is God's grace saves us, and transform us into holy living because we are called to be Christ-like disciples. So, now, salvation is often remembered as past moments. But nakasulat po sa Biblia that it teaches us that it's also present and continuing yung work ng grasya, or sabi nga is the continuation of work of grace. Sa Church of the Nazarene po mga kapatid, we believe salvation begins with God's initiative. It's always within God's initiative. It's received by faith and is lived out through the transformation or transformed and holy life. So ngayong gabi mga kapatid, let us reflect briefly on the truth, not to debate, makapag-debate yan tayo sa isa't isa, but to pray it into our lives. So I have 3 points na gusto ko pong i-share sa inyo sa gabing ito in the relation sa grace that save. Point number one, grace comes first. God's initiates salvation. Grace come first, or inaan natin prevenient grace. Mababasa po natin to sa Ephesians 2:8. For by grace you have been saved through faith. For by grace you have been saved through faith. So, kung hihimay-himayin po natin to, it boils down sa explanation na ganito. Si Paul po kasi, when Paul is writing Ephesians to the Ephesians church, actually, letter to the Ephesians church. Si Paul po is clearly states that salvation begins with grace. Again, what is grace? It is the unmerited favor of God. It's the free gift from God so that no one can boast. So,
salvation begins with grace, not on human effort. Kung naalala niyo po yung mensahe natin last Sunday. Grace is God's loving action. Ipinakita ng ating Panginoong Hesus yung pagmamahal niya sa atin in action para makita at maramdaman natin. Action that awakens us, convicts us, and draw us towards Him even before we respond. Even kahit na tayo ay hindi pa tayo nag-aano sa Kanya, nandiyan na po ang ating Panginoon. So God's grace is active in every person. Kahit sino ka man, kung nasaan ka man, grace is active sa mga tao, making repentance and faith possible. Because without grace, ang hirap po mag-repent. Ang hirap po magkaroon ng ng faith. Because 'di ba, parang ang ano natin is mga tao kasi sa mundong ito, kung mapapansin niyo po is sarap muna bago hirap, or kung hindi yon is hindi na natin naiisip yung mas importanteng bagay. We only live in this moment, that we forgot the past, we forgot the present, and we forgot the future. Sa lahat ng ating gagawin is may consequence. Sa lahat ng ating iisip, sasabihin at gagawin, may may corresponding effect, or sabi nga sa Newton's law, 'di ba, is pag naglagay ka ng force, merong force na babalik. Pero ganito rin sa atin sa ating faith is we neglect our our spiritual maturity, our spiritual growth, because we are so masyado tayong sa makamundong bagay. So sa salvation po kasi, FYI, if you don't know, salvation is not transferable. Salvation cannot be earned, because salvation requires grace, and grace is free. Again, grace is an unmerited favor by God na binigay sa atin ng libre. So we cannot earn anything, not by not by our own effort, but by God's effort. Si Jesus lang talaga ang makapagbigay natin ng salvation. Hindi po to transferable kahit gaano alam mo save ka na, you cannot transfer salvation to your children. You cannot transfer salvation to your parents. You cannot transfer salvation dahil ikaw ay puno-puno, ang dami ko ng sa church, ay bibigay ko na to sa ko. Hindi po ganoon eh. As it is a one-on-one journey with God. So, sabi nga, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ganun din, we have to seek God. We have to look for God. We have to gustuhin natin. Sabi nga niya is to choose God every single day. Para sa mag-asawa po kasi, you have to choose your partner even if hindi ka siya ka-choose. Kaya galit ka, may sama ka ng loob sa kanya, you always choose your partner. You always choose your wife, your husband. Kasi doon may pinapakita yung commitment mo, yung love mo. And if you do not choose your partner, when I say choose your partner, is hindi mo siya binibigyan ng time, ng effort, hindi mo siya nilalambing, hindi mo siya sineserve, hindi mo siya ina-acknowledge, hindi mo siya nire-respect, hindi mo siya hinayakap, hindi kinikiss. Ano ang silbi ng relationship na yon? You are married to each other not just to become a roommate, you're married to each other to love one another. Same goes to our relationship with Christ. Tayo kasi masyado tayong sorry for the brutal honesty, masyado tayong sa sarili natin that we are holier than thou art. Na nakakalimutan na natin na we are also human, and we need people to help us grow, to help us mature, and to help us to push us so that we may be better version of ourselves. Sa grasya naman kasi is akala natin that because we are going to church, that we are nasa ministry tayo, we give our tithes, that akala natin saved na tayo. Remember that sabi sa Bible, not all who calls Lord, Lord will be saved. Hindi po porket nag-church ka, masisave ka na. Hindi po porket nagtitithes ka, masisave ka na. Hindi po porket nasa ministry ka, leader ka, pastor ka, masisave ka na. It all boils down to our relationship with Christ. So remember, it is not our effort, but it is God's effort. Remember always what Jesus did
on the cross. That's number one. And grace found us before we sought God. Number two, grace is received by faith. We are made right with God. Bakit? Because of His grace. Because of the blood of the Lamb, the perfect sacrifice who is Jesus Christ. What He did on the cross. Nagkaroon tayo ngayon mga kapatid ng justification and new birth. The old has gone and the new has come. We have made whiter than snow because of the blood of Christ. Nagkaroon tayo ngayon opportunity na malinis, mag-justified, at magkaroon ng opportunity to be renewed. Sabi nga sa Romans 5:1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God. Because dahil tayo makasalanan, meron tayong we are enemies of the Lord, enemies of God because of our sinful nature. And because of that, karapat dapat tayo pumunta sa kadakdakatang apoy sa impyerno na magdusa, mag-suffer. Pero dahil mahal niya nga tayo, He chose to share grace, to share Jesus, His only begotten Son. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that who shall ever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Justification, mga kapatid, means God declares us righteous. Dahil sa, not because of our effort, not because of our position, our authority, our credential, or kung sino man yung kakilala natin nagbabakar sa atin, but because si Jesus. Justification means God declares us righteous because what Jesus did on the cross when He sacrificed His only begotten Son to die on the cross, but on the third day rose again. Yung dugo niya, nilinis tayo when we accept that gift of grace, making us, giving us eternal life, saving us, justifying us, and making us new. Dahil doon, not because of our effort. It is always through Jesus Christ. Now, faith receive what grace offer, resulting in peace with God, no fear of condemnation. Dahil tayo nalinis na, tayo pinatawad na dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa cross, sa Kalbaryo, tayo ay nalinis, tayo ay pinatawad and made right, making us whiter than snow. Sabi nga sa Church of the Nazarene, salvation includes repentance, forgiveness, regeneration, and adoption into God's family. Diyan po natin makikita yung sa 16 Articles of Faith ng Church of the Nazarene. Again, salvation includes repentance. Kasi pag wala pong pagbabago, hindi ka talaga tunay na nag-repent. Forgiveness. Pag hindi ka po na-forgive or hindi ka nag-forgive, di ba? Diba, regeneration and adoption. Ano ibig sabihin po ng adoption? Dahil po sa tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, we become children of God. Inadapt na tayo ng ating Panginoon dahil kay Jesus Christ. It always go back to Jesus Christ. Now, faith receive what God's provide. Point number 3, medyo mabilis lang po because mas focus nga po tayo sa prayer sa mga panahong ito. But I hope and pray that even if medyo mabilis ang ating mensahe, you can still understand the meaning. At hindi naman po dito magtatapos to, mas pagbubulay-bulayan pa po natin to sa mga susunod na panahon. So, point number 3, grace transform. Because pag natanggap mo na ang Panginoon, natanggap mo na yung free gift of God, which is grace, dapat may pagbabago. Because pag walang pagbabago, may problema tayo. Because when grace can transform us and having a relationship with Christ transform us, being a new and better version of ourselves when we were not yet saved. So the better version dapat tayo, may pagbabago. And pagbabago, mga kapatid, has sacrifices. FYI, there is sacrifices. Kasi may tinanggal sa'yo ang Panginoon. In other words, it's pruning. Pinrun ng Panginoon yung mga hindi dapat kanais-nais sa atin. Because we should be Christ-like disciples of God. So, we are transformed from the inside out. Dapat po, pag tinanggap natin ng Panginoong Hesus, dineklara natin that Jesus Christ is Lord and Savior, may pagbabago po sa atin. Because if sinabi mo
na you are a Christian, I love Jesus, I believe in God, the Holy Trinity, and binigay ko na ang buhay ko sa Kanya, then walang nakitang pagbabago sa lifestyle mo, sa salita mo, sa isip at gawa mo, walang pagbabago, you are not really saved. Because once you are saved, you are transformed, making you a new creation, the old has gone and the new has come. Pag walang pagbabago, hindi ka magbe-bear ng fruit because the fruit of the Spirit gives you, the Holy Spirit provide you the essential that you need to be fruitful. And if you're not fruitful, walang nagbago because the Holy Spirit is not living in us or with us kasi hindi pa talaga tayo truly saved. Yun po ang nakakatakot mga kapatid. Kasi akala natin porket nagtatides tayo ng malaki, nag-church tayo, may ministry tayo, pastor tayo, priest tayo, may ministry tayo, mataas ang patungkulan natin, tumutunon tayo sa simbahan, ay saved na tayo. Tapos surakan ng relasyon sa Panginoon, kalokohan po tawag doon. Ang importante is you have the relationship with Christ, deepening yourself, your spiritual maturity, your spiritual health every single day, every single time you choose Jesus, you choose God, dahan-dahan ka tinatransform yan. Nagkakaroon ka ng relationship, nagdi-deepen ng relationship mo, may pagbabago sa'yo. That's when the time, and you are being fruitful, nagkakaroon ka ng fruit, that's the time you can tell that you are saved truly. Marami sa atin nagsasabi saved na tayo pero in reality hindi pa saved. Kaya nga sa Bible nakasulat mga kapatid, hindi lahat na nagsasalita Lord Lord will be saved. Maraming nagsasabing Kristiyano pupunta ng impyerno. Kasi dapat may pagbabago. When you say Jesus Christ is your Lord and Savior, dapat po may nagbago. May pagbabago to the better, not to the worse. Okay? Again, salvation produces real change. Salvation produces real change. The believer is not merely forgiven but transformed, called to live a life reflecting to Christ. Because when we say again, Jesus Christ is our Lord and Savior, we reflect who we serve. Yun, okay? So we are saved from sin and saved for a holy life empowered by the Holy Spirit. Grace that save also transform, making us a new creation. The old has gone and the new has come. Now, salvation, mga kapatid, is God's grace that finds us, forgives us, and form us into Christ-likeness. Kaya to be Christ-like, may transformation. And it begins with grace, the free gift of God na ibinigay sa atin. Tayo lang pong hinihintay if we will accept that gift of grace so that we may be saved from ourselves. Because on our own, mga kapatid, we cannot save ourselves. Kasi kung kaya natin i-save ang sarili natin, hindi natin kailangan ng Diyos. And because hindi natin kayang i-save ang sarili natin, kailangan natin ang Panginoon. So, dyan po nagtatapos ang ating maliit na mensahe sa gabing ito. Again, bagong style kasi ang dating po talaga natin is Bible study / prayer meeting. But because sa meeting natin, annual meeting natin, ay diniklara natin na ang prayer meeting is for prayer time. So, ganyan lang po kanipis. Medyo kulang, diba? Pero ganyan lang kanipis. Pero magkakaroon naman po tayo ng Bible study sooner or later. So tayo po yung mananalangin ngayon. May I ask 4 people to pray? Yung iba po ay hindi pa siguro sa ngayon. Pero for the rest of us, tatawagin ko po kayo. So, for the first prayer, may I request Faye to pray for the first prayer for the loved ones. So, ano po that? Ano kasi ang ginagawa po natin ngayon is yung prayer finger. So, let us pray for this the thumb for our loved ones. Ano pa pagpe-pray natin dito? Start praying for those who are closest to you. They are the easiest to remember. So, for the one we love, mahal natin sa buhay pag-pray natin. So, may I request Faye to pray for that. Next is si Mommy.
The index finger, Mami, ikaw po mag-pray. This one is for the one that teaches us. For those who instruct you and heal you, they need the support and wisdom to show direction to others. So again, si Faye sa thumb, which is for the loved ones. Si Mami sa index fingers for the one that teaches us. So mga teachers, mga pastors, mga priests, mga leaders, mga nanay-nanayan, tatay-tatayan, mga ganyan. Again, kay Faye, yung mga loved ones mo, mga ano mo, friends mo and mga family mo, kamag-anak mo. Next, may I ask Papa to pray for the middle finger, which is for our governance. As this the tallest finger, it reminds us for our leaders, the government, and those who have authority. Yung mga police, siguro mga doktor, mga politician, yung government natin, pag-pray po natin. So, si Faye, si Mami, si Papa, at pwede ko po ba i-request din si Ate Chris to pray for the ring finger. Ito naman po is for the sick, for the weak, for the widow, for the lost. It is our weakest finger. It reminds us to pray for the weakest and the sick, those who plagued by problems, mental problems, physical problems, social problems, financial problems. Ito po ay pagpipray ni Ate Chris. And may I request Mama to pray for the pinky finger. Ito po is to pray for ourselves. Or hindi na siguro, pag-pray na lang. Sige ma, ikaw na lang po sa pinky finger. The smallest finger should remind you to pray for your own needs when you are done praying for groups. So, pag-pray po natin yung sarili natin. As si mama po mag-pray, pag-pray din po natin ating mga sarili. Then I will close us in prayer. Pag-pray ko po yung mga prayer request natin, mga prayer request nyo, and close us in prayer. Na gets po ba? At least po, ginagawa ko po to para po meron po tayong interaction or nakakasali rin kayo, nakaka-join din kayo para hindi rin po tayo puro nakikinig lang, meron din po tayong participation. So, iba po next week, iba rin po, iikot tayo. So, iba naman po, or yung iba, mauulit, pero most of the time, lahat po tayo ay magpipray for one another. So, ulitin ko lang po, si Faye sa thumb, which is for the loved ones. Si Mami, for the one that teaches us, the index finger. Sa middle finger, si Papa, for the mga person with authority, sa mga government natin at ngayon. Si Ate Chris is for the ring finger, for the sick and for the weak, mga widow, mga lost, mga orphan, mga ganon. And last but not the least is si Mama for the pinky finger. Ito yung prayer for ourselves. Sabay-sabay po natin pag-pray mga prayer request natin. Then I'll close us in prayer, praying for our prayer request, then close our prayer meeting. Kung gets not po ba, may I request Faye to lead us in our prayer time this time. Faye? Hello? Ayan. Rinig. Yes. Mommy. Okay, let us pray, Lord. Maraming pong salamat sa gabing ito at muli niyo po kaming pinagtipon-tipon sa gabing ito upang purihin ka sa gabing ito, Lord God. And Lord, sa gabing ito, pinagpipray po namin ang aming mga mahal sa buhay, Lord God, na kayo po mag-ingat palagi sa kanila, saan man po sila magpunta, Lord God. And I pray, Lord, sa mga loved ones namin, Lord, na hindi pa po nakakilala sa inyo, Lord God. Gamitin niyo po kaming instrumento para maipakilala po namin sila sa inyo at mailapit namin sila sa inyo, Lord God. And I pray, Lord, na sana po ay yung mga mahal namin sa buhay, Lord, na nawawala sa landas, Lord, tulungan niyo po silang ituwid muli yung kanilang daan patungo sa inyo, Lord God. And itap niyo po sila, Lord God, na manumbalik, Lord God, ang kanilang pagsamba sa inyo, Lord God. And I pray, Lord God, sa mga sa kanilang everyday life, Lord God, na kayo rin po ang manguna, Lord God, sa mga buhay nila, Lord God, sa mga everyday na ginagawa nila, Lord, kayo po ang samahan niyo po sila sa araw-araw, Lord God, at
i-remind niyo po sila, Lord God, na kayo lang po ang tanging makakapag kayo lang po ang tanging makakatulong sa kanila sa times of needs, Lord God. Maraming po salamat sa mga kaibigan, Lord God, sa mga katrabaho at sa mga taong nakapaligid sa amin, Lord God. Salamat po sa buhay nila and naway maging encouragement po sana kami sa kanila, Lord God, at ganun din po sila sa amin, Lord. Dahil, All this we ask in Jesus' name we pray, Amen. Thank you, Faye. Pagpatuloy po natin ang ating prayer. Lord, dinadalangin ko po ang aming mga pastor na nagtuturo po sa amin, nagbibigay ng mensahe tuwing linggo. I-bless mo po sila, Panginoon. Tulungan mo po sila at saka give them wisdom, strength na gagaling sa inyo para ang kanilang ma-share sa amin ay nanggagaling sa inyo, Lord. Kaya, Lord, tulungan mo po sila. Gabayan mo po sila. Lahat ng mga sasabihin nila sa pulpito ay nanggagaling sa inyo. We are also lifting you, mga teachers, na sila ang nagtuturo sa mga kabataan, Lord. Tulungan mo na sana maituro nila ng maayos, Panginoon, na hindi nila makurap ang mind ng mga bata. Tulungan mo na mabigay nila ang kanilang obligasyon para ibigay ang todo nilang galing para matutunan ng mga bata. Kaya May nawala ka, naka-silent ka. nagsishare ng mga gospel. Tulungan mo rin sila, Panginoon. Lalo na yung mga kapatiran natin na nag-share sa kanilang mga kaibigan. Lord, tulungan mo. Lalo na kami, Panginoon, nag-share sa iba. Tulungan mo kami na whatever share namin ay nanggagaling sa inyo, Panginoon. Kaya turuan mo kami, Lord. Turuan mo kaming may pusong pagmamahal. Turuan mo kaming na marunong magpakumbaba para sa ganun, Lord, ay i-bless mo kami. Kaya, Lord, tulungan mo rin ang iba pang mga tao na nag-reach out, lalo na po yung mga parents, mga mother, na nagbibigay po ng sharing na magandang asal sa kanilang mga anak. Tulungan mo rin sila, Panginoon, na ma-share nila ang good news sa mga anak nila. Kaya, Lord, i-bless mo po ang lahat ng parents na gustong magbigay ng sharing na maganda para sa mga anak nila. Kaya, bigyan mo sila ng katalinuhan ng gagaling sa iyo, Panginoon. Saka sa ibang estudyante, Lord, na mag-share din ng good news sa ibang estudyante. Tulungan mo, Lord, na mabigyan din sila ng kaliwanagan, mabigyan sila ng insight, at saka wisdom na gagaling sa inyo para ang maituro nila, Lord, ay tama lang. Kaya, Panginoon, without you, Lord, we are really nothing. Kaya we need you. We are dependent on you, Lord. Kaya tulungan mo kami. Willing po kaming magpagamit, Panginoon. Just please help us and guide us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Pa? Pa? Hello. Ako na ba? Yes po. Okay. Okay, let's pray. Ama naming Diyos, dakilan makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, sa gabing ito, nagpapasalamat po muli kami sa lahat ng mga pagpapala, mga biyaya na patuloy mong pinagkakalob sa aming buhay. Salamat po muli, Panginoon, sa privilege for this opportunity na makapag-devotion po kami. Masabi po namin sa iyo ang aming mga pangangailangan through our prayer meeting. Father God, pinagpe-pray po namin sa mga sandaling ito ang aming mga leaders ng aming bansa, sa mga executive branch, legislative branch, at sa judiciary, Panginoon, na mga namumuno na naway bigyan mo po nawa sila ng wisdom, Panginoon, na patuloy po silang maging karapat-dapat sa pagpapalakad ng aming bansang Pilipinas. Tulungan mo po sila, Lord. Pangunahan mo po sila ng iyong Holy Spirit na naway
Buksan mo po ang kanilang mga puso't isipan na kaya po sila naluklok sa kanilang mga kinalalagyan ngayon sa pwesto nila ay upang pagsilbihan ng taong bayan at hindi ang kanilang mga sarili. Panginoon, pagpalain mo po ang bansang Pilipinas, lalo na ang aming economy. Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, na makaahon po, Panginoon, ang bansa namin sa kahirapan. Huwag mo pong pababayaan, Panginoon, ang bansa namin at ang aming mga namumuno, kagaya po ng presidente, mga presidente, vice president, mga senator, mga congressman at iba pa, Panginoon. Kayo na pong patuloy na manguno sa kanila, Panginoon. At naway, Panginoon, kung talagang kalooban mo, makakilala din po sila sa iyo bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ama, ang lahat ng ito po ay aming panalangin sa pangalan po ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Si Grace? Hello, aming Ama sa langit, lumalapit po kami sa iyo upang idalangin ang mga may sakit at may hina. Ikaw po ang dakilang manggagamot. Himpuin mo po sila ng iyong kamay. Bigyan mo sila ng lakas, kaginhawaan at kapayapaan sa kanilang katawan at isipan. Ipinapanalangin din po namin ang mga byuda. Yakapin mo sila sa inyong pag-ibig, punuin ang kanilang mga puso ng pag-asa, at ipagkaloob ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa mga pagod, nanghihina at nakakaramdam po ng pag-iisa, ikaw po ang maging kanilang kanlungan at lakas. Ipaalala mo po sa kanila na kailanman ay hindi mo sila iniiwan. Salamat po sa iyong walang hanggang awa at pagmamahal. Naway ang iyong kapayapaan ang manahig sa aming mga puso sa pangalan ni Jesus. Amen. Ma? So, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, lumalapit kami sa iyo sa gabi ito, Panginoon, dahil sa lahat ng humihingi na kapatawaran sa ating pagkukulang, pagkakasala namin, Panginoon, ilisip kami ng iyong banal na iyong parapat. Dapat po kami lumapit sa trono ng biyaya sa oras na ito, Panginoon. Lord, dinadalangin namin ang aming mga sarili, Panginoon, na lahat na nandito ngayon sa prayer meeting, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na kung ano man ang kalooban mo sa aming mga buhay, ay sumunod po kami, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang manguna palagi sa aming buhay. Espiritual, lalo na po, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na huwag pong magsawa sa iyong sa pag-pray namin, Panginoon, sa devotion namin, palagi niyo kami tulungan, Panginoon. Dalangin namin na kayo po ang manguna palagi sa aming buhay, Panginoon. At tulungan niyo kami bawat pamilya, Panginoon, na kayo po ang manguna sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, dinadalangin namin na kayo po ang siyang maghari sa aming buhay ngayon at magpakailanman, Panginoon. Ang lahat ng ito aming samudalain sa mga pangalan. Amen. Panginoon Jesus, maraming salamat sa katakilaan at kabutihan na pinagkakalob niyo palagi sa amin. Lord, gabayan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin, iisipin at mga gagawin, na kayo po ang manguna palagi sa amin at huwag niyo po kami papabayaan. Give us the strength, wisdom, courage, and opportunity to grow deeper in our relationship and faith with you. Lord, huwag niyo po kaming iiwanan. Always cover us with your most holy and precious blood. Sa mga kapanahonan pong ito, may mga prayer request po ang aking mga kapatid sa gabing ito, and we uplift this prayer request sa inyo, Panginoon. May I uplift the prayer request of Ate Christine for long life and healthy family, complete healing ni Mami sa kanyang eyes and cough, and full restoration from osteoarthritis sa kanyang legs, complete healing sa akin, Panginoon, sa sciatica ko, at sa iba ko pang mga nararamdaman. And Lord, help us complete our task sa fraud audit na ginawa namin sa SACDECO, for our company Alting, for safe travel. Kung ano man ang pupunta namin, ay gabayan niyo po kami at huwag niyo papabayaan. We also pray for wisdom and strength sa work, that God may empower us daily with clarity, excellence, and resilience.
We also pray for protection sa kanilang dalawa, ni Ate Chris and the Pastor, for financial and daily provision, for good weather, for company outing, for church anniversary, 10 years church anniversary, magkaroon ng more clients to close this year, church service and church Sunday school and ministries, ganun din sa church members, sa attendance, sa giving, sa ministries, bless you rin po, and sa discipleship class sa simbahan. We also uplift the prayer request ni Mommy for Sunday school, worship service, good health of all, for the 10th years church anniversary, church outing, church company outing, church outing and company outing. Ganun din po sa visitations namin every Sunday and for other ministries. We also pray for Mama and Papa's prayer request for good health and God's protection of everyone, daily and financial provision ng Diva de Guzman and De La Pon family, kay Gian's job, sa kanyang kalusugan, ganun sa Philippine government and economy ng Pilipinas, Panginoon Jesus. We also pray for Ate Mila's prayer request. Prayer request niya is sana magaling na ang anak ko na may sakit at apo na may ubo. We are praying for healing that is coming from you, na protektahan niyo po ang kanyang anak at apo, Panginoong Jesus. We also uplift Kuya Jun sa kanyang prayer request for financial provision and God's protection sa kanyang family, sa asawa, anak, at ministry and sa kanyang business, Panginoong Jesus. Huwag niyo po sila papabayaan. We also pray for Ate Connie's prayer request for good health ng kanyang family, Panginoong Jesus. We also pray for Faye prayer request, wisdom of Andre sa kanyang exam this week, daily provision, good health, always healing sa lahat ng sakit, sa aming dalawa ni Faye bilang mag-asawa at sa aming anak, at sa aming mga plano sa buhay. We also pray for Ate Mora, Ate Tina's prayer request for God's protection and provision in all areas of our lives. We also pray for good health, wisdom, favor, and blessing in work and studies. We also pray for God's presence in our lives. We also pray for healing and deliverance for my family. We also praying for our sister Elaine sa kanyang pagsubok na pinagdadaanan sa kanilang pamilya. Gabayan niyo po at huwag niyo silang papabayaan, Panginoon Jesus. Bigyan niyo sila ng strength, comfort that is coming from you, and for opportunity to grow deeper, wiser, and fruitful, lalong-lalo na sa kanilang family. Lord, huwag niyo silang papabayaan and cover them, Lord, with your holy and precious blood. We also pray for our church, Light of the Mountain Church of the Nazarene, for the leaders, for the ministries, lalo na sa mangyayaring event ng NYI, sa 15 for the post-Valentine's celebration. We also pray for our members, our guests, our prospect members, our ministries for the whole year, sa mga leaders sa NYI, NDI, NMI, sa pastors, sa mga head, na maging maayos ang lahat at magkaroon kami ng puso na nagsaserve sa inyo, Panginoon Jesus. We also pray for protection sa akin, sa aking family, at huwag niyo kami papabayaan, Panginoon Jesus, lalo sa office na parating na ang income tax season, puno-puno ng stress and overtime. Gabayan niyo po lahat na hindi magkasakit at magkaroon ng level-headedness and patience sa bawat isa. And Lord, we pray for our lives, our family, our friends, our community. Naway tulungan niyo kami, Lord, because without you, Lord, hindi talaga namin kakayanin to. Pupulutin kami sa kangkungan, Panginoon, pag wala kayo sa aming presensya. So please, Lord, help us. Please, Lord, huwag niyo kami pabayaan. Gabayan niyo kami. Bigyan niyo kami ng wisdom. Equip us, Lord Jesus, so that we may fight the good fight of faith and we can run the race, Panginoon Jesus. Lord, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Maraming salamat sa opportunity nito that we can pray for our government, for our community, for our teacher, for our leaders, sa church, sa members, sa business, sa work, at sa ano pang naano namin sa buhay namin ay maging kaaya-aya ito palagi sa inyo, Panginoong Jesus. We pray for our mental health. We pray for our spiritual health, spiritual maturity, spiritual fruitfulness. We pray for our finances, Panginoong Jesus. We pray for our physical health na ibinibigay namin ito lahat sa iyo, sa aming mga pangarap, mga hopes, dreams, plans, binibigay, ino-offer namin to lahat sa inyo, Ama.
Panginoon, lahat po sana ng aming sasabihin, gagawin at iisipin ay maging kaaya-aya sa inyo. Gabayan niyo po kami, Ama. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen and amen. Amen. God bless you po. Okay. Bago po tayo Picture. is pa-on po ako ng kanyang camera so that we can take picture po. So, pabukas po ang camera kung gusto nyo. And 3, 2, 1, smile. Alright po, thank you po. God bless you po. Good night and see you this Sunday. Bye po. Bye-bye. God bless. Bye-bye, God bless po. everyone. Bye-bye Bye-bye. po. Sister Tina, bye-bye. God bless you po. Brother, Thank you po. Brother Francis, bye-bye. Sister Mercy, bye-bye. Sister Connie.